Pasensya na partner dahil medyo mahina ng signal kasi dumating na yung ating special guest of honor, yung ating Pangulo. Dito na lang tayo mag-usap. Papa Idol, yung sa aasahan pa ba natin na yung SONA natin na inaasahan pa ba natin na baban ba o lilimitahan ba yung ating online gambling? Hindi pa natin masasagot sa ngayon yan, no? Pero marami ang mga sektor na nagsasabi na iban na, no? Kasi marami nga ang napiperwisyo, lalo na yung mga may hirap nating mga kababayan. At bukod pa rito, ay isa sa mga abangan natin, yung mga solusyon sa mga pangmatagalang problema, agrikultura, edukasyon, kulang sa classroom, kulang sa kalusugan, pagkain, yung mga OFW natin, lalo na yung kay Veloso, no, yung naipit sa drug cell. Ano ang tatalakayin nga ng ating Pangulo? Anong magiging long-term solution o wag naman sana band-aid solution sa mga pang-araw-araw nga ng mga problema natin? Yan ang masasagot natin sa ating Pangulo pagdating niya ng SONA. 4 o'clock pa lang, ang oras natin ay 3 o'clock na yun So ganun pa man, Papa Idol, sa tingin nyo ba, sa dami pa naman ng mga problema natin, saan po ba natin na yung lahat ng mga sagot ng taong bayan when it comes niya sa mga pangmatagalang solusyon, matutugunan na? Or sabihin natin, wala na talaga tayong pag-asa? Ilang taon na ba nalalabi na kasi no longer niya, para nasa 3 terms na lang, 2 years. 2.5 years. 2.5 years, no? Kasi sa loob ng 3 taon na ipinangako niya nung last na SONA niya, wala pang nagagawa, no? Inasahan natin yung sabi magkakaroon ng mga karagdagang mga school, no? Tapos yung mga bilihin natin na magiging mura, no? Tapos yung mga magsasaka natin na until now umaasa. Tapos marami pang mga sektor na mga kababayan natin na umaasa na hangtin ngayon sa mga pinangako niya ay wala pa rin natutupad. Kaya siguro sana ito maging maganda po yung magiging natin sa State of the Nation. Sabi mo nga kanina, sana pangmatagalan, hindi lang band-aid, no? Kasi tuwing dumarating lang yung SONA, tsaka lang naman gumagawa ng kilos na maganda para meron silang i-report para sa ating mga kababayan. Alam mo, Papa Idol, kung mapapanood man lang yung mga SONA, bibilangin ko na lang yung mga palakpak ng mga kongresista. Actually, ganun nangyayari, no? Kung ilan yung pumalakpak, kung ilan yung pinalakpakan. Tapos may ilan, pinalakpakan, no? Tapos may ilan na sabihin nating hindi pumalakpak, lalo na yung mga nasa minorya nung mga nakaraang oras kasi may mga pagbabago sa ating liderato sa Senado at Kongreso. Mananatili pa rin itong Senator Escudero sa Senate, tapos si Congressman Romualdez sa House of Representatives. Parang same persons nga, kahit marami nadidismaya sa ganitong mga kalakayan nila, Papa Idol kasi di ba si Martin pa rin ang umupo na bilang isang speaker natin, at sa sa Senate naman si Francis Escudero pa rin ang ating kahit medyo tumutol nga dahil nakikialam nga doon sa impeachment na naging unconstitutional nga ng Korte Suprema sa ngayon Kaya abangan na lang natin 4 o'clock eksakto yung State of the Nation address. Tsaka natin malaman kung talagang maganda ba ang i-deliver niya. Puro pangako pa rin ang mangyayari. Saka uwi po muna tayo sa bahay para mag-monitor po sa atin. Kasi doon po ako nagpe-pesto. Saan ka ba Sa Holy Spirit lang ako. Malapit ka lang pala. Malapit lang ako sa Batasan, syempre. Kaya nga nagkita tayo nung nalaman ka na doon ka na sa Batasan, pumunta ako dumiretso. Report ako diyan kanina yung mga yung kanina talaga sobrang traffic wala nang traffic. Tsaka inaabangan ko talaga yung pagdating ng convoy ni At saka yung of course yung security
ika nga, yung mga police, mga MMDA na nagbabantay sa seguridad. Anyway, Papa Idol, ang abangan po natin sa darating na Martes via Zoom. Bukas! Sorry bukas ang ating programa. Kaya replay na yon ng Papa Idol. Replay tayo ngayon. Replay nung pag Lunes, Queen Anne, no? Alas 3 kasi gising na kami. Nag-prepare na kami rito sa Batasan para sa yung mga reporter natin, nakakalat natin dyan sa nakita ko si Tony Ildo, si Tony Hildo, si Felix Laban, si Neil Miranda nandiyan. Si Neil Miranda. Shout out kay Ma'am Jimlet Bresa. Good morning, Wiley. Andiyan sila kasama. At kasama ko sila sa mga reporter na nandito So ano ang abangan natin sa Papa Idol sa darating na bukas? Babalik po kami para dito sa ating coverage natin. Kasi ito sa atin si Sir Ed Sarto sa House of Representatives, si Judea Bernardo. Yung sa newsroom. Si Melanie Ocampo. Si Alan Piamonte. Si Arsenio Susbida. Si Kasenyong G. At sa outside kami naman to sa at saka si Joey Nunag, syempre. Yung Tony Hildo, tsaka si Neil Miranda, tsaka si Felix Laban ng mga reporter sa labas. Ayan. So, panoorin nyo, pakinggan nyo po. 15:30 po kami sa AM Ban. Pero ang Midnight Blues, Monday to Friday, alas 12 hanggang alauna ng umaga. At anong pag-uusapan natin bukas? Ang ating topic, hugod sa tagmulan, syempre, ang napakaganda nating itong pag-usapan din natin yung magaganap na SONA natin ngayong araw na to. At syempre yung laban na walang sumipot. Grabe. No? Siguro pag-usapan natin ng konti yung sa Torre versus Baste. Kasi ako mismo nakasaksi. Nandun ka, di ba? Mismo, doon sa... At kita natin sa reaksyon ng ating mga viewers, si Naluan Cherry, si Grace Gumapo, Janice Arlos, mukhang 50-50 sila. Maraming nagdidismaya dahil hindi sumipot ang Duterte. Yung iba, sabihin natin, pangin. At sabihin natin, parang pakulo lang yan. Dahil nasa Singapore na si Baste. Ayan, sabi, family day daw. Hindi, actually, hindi lang naman si Tory ang hinamon niyan. Dati, kung natatandaan nyo pa, merong isang reporter na hinamon niya ng draw diyan sa Quirino Grandstand. Dumating yung hinamon niya, siya hindi naman dumating. Oo. Kung natatandaan niyo yun. Yan yung panahon ng tatay. Na yun, nasa egg. Kaya nga, sabihin natin doon sa naging laban, maraming na-shock, maraming natuwa. Pero ang talagang purpose talaga ito is yung makatulong sa ating mga nabagyuan, nasa landa ng 16 million yata yung nalikom 16 million. At yung upper box ticket 350,000. Abot kaya naman yun, 100. Pero 350,000 yung nalikom na pera dun sa mga nag-entrance, no? Pero dun sa mga donation, umabot ng 16 million. Pero nakatulong ka, di ba? Nakatulong ka na. Ang gusto kasi niyang mangyari, nakapanood ka pa ng mga... Lalaban daw siya ng walang camera at walang gloves. Bakit? Para ayaw mo tumulong sa mga nasalanta ng bagyo? Yung ba yung walang fanfare? Yung ba yung mga katulad mo na nanunungkulan? Na ayaw mo tumulong sa mga kababayan mo porkit meron kayo? Hindi kayo naawa doon sa mga nasalanta ng bagyo? Although, yan ay isang fun game, pero at least maraming nalikom na pera para matulungan natin mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Oo. At of course, sa kagandaan loob talaga, will give credit niya sa PNP dahil of course tumulong na rin sila sa taong bayan. Pero sa palagay ko, ang daming mga comments sa social media, ang daming mga na reacts, karamihan ay puro mga pro Duterte supporters. Makikita pa na natin. Ako Duterte ako, no, pero siyempre para ako nadismaya na inaasahan ko na kasi siya ay naghamon ng suntukan. Tapos ngayon lumalabas sa video niya, hindi daw siya naghamon ng suntukan. Ang sabi niya, susuntukan kita, mabubugbog lang kita. Ano bang klase yun? Oo. At
kung matatandaan ninyo, nung panahon ng tatay nila, parang may mga nag-amon niya kay Maroas noon. At of course, hindi natin inaasahan na ganito talaga yung resulta. Pero congrats pa rin sa PNP, kay Chief Torre, para dito sa napakagandang initiative kahit alam naman natin. Kahit alam natin nagmukanta ka yung tao dahil dumating na wala siyang kalaban, nag-shadow boxing, pero at least yung ginawa niya ay maraming tao ang natulungan niya sa pamamagitan ng event na yan. Anyway, paano naman tayo? Yes, ito po si Papa Idol ng Midnight Blue at kasama ko po ang aking kapatner Si Tuesday Crew. Oo, na Guaps, no? Yung Guaps na kasama namin si Kuya Pabs, no? Sana po suportahan nyo kami mamayang bukas. Kasi replay po kami ng Queen R, si Reiko, si Reina at si Renalyn. At tuwing Friday naman kasama naman ang grupo ni Justin K. At tuwing Martes kami po ni Papa Idol at Kuya Pabs. Minsan nagte-Thursday. Minsan nagte-Thursday din kami kung may absent sa Queen R, tayo po sumasalo po kami. At si Tatay Mike. Tatay Mike Aquino. Yan. Tsaka medyo gumaganda na po yung programa natin kasi marami na po nakikihalubilo at marami na po nagchat-chat sa akin na marami silang natutunan galing nga dito sa ating mga kasama dito sa Siyempre pag tatlo nagbibigay ng aral o ng payo, mas lalo po marami tayong natutunan. Muli po tandaan po natin, pag Lunes, usapang pag-ibig. Pag Martes, usapang ano yung mga nasa paligid natin? Miyerkules, parang tape episode yata. Taping episode ng karuktong ng live ng Monday. Huwebes ang ating Queen R ulit. At usapang pagkakaibigan naman every Friday kasama si Justin Case. Kaya samahan niyo po kami, yung ating mga loyal viewers natin, mula kay Alpi James De Vera hanggang kay Shari May Brillantes. Nakikita ko yun sa mga GC natin. Si Janice Arlos, Grace Gumapo, Josephine Tuason Palyar, Jessica Joy Lagera. Siyempre ang ating kaibigan na walang iba kundi si Redmond Ay, naalala mo yung nung episode kami, marami nagko-comment, sana magka-girlfriend ka lang. Oo nga. Pero in a relationship lang po tayo sa ating mga... Pero kung nakita niyo na personal, si Gab Pereira, si gwapo, napakatangkad, 6-footer yata ito Nanliit ako, ganun, bigla na lang ako nanliit Oo, syempre naman, at salamat po. Of course, bukod kina sa lahat, Redmond Palmea, Acel, Camille Restum, si Rosbel Malyari, Luan Cherry, MJ Esto, sino pa, si Rosby, at yung iba pa mga viewers. Marami pa tayong mga viewers na hindi natin at si Erlinda Earl, at si Manay Erlinda Earl, at saka si Manay Sel Alvarez, ang mga viewers ni Kuya Pabs. At katutok din sa Midnight Blue yan. Lalo na pag episode namin ni Kuya Pabs. At of course yung mga OFW natin. At si Thea, kung nakikinig ka man na yun, salamat pa rin sa kwento kahit ang balita ko na black ka. Nagkabali ka na. Oo. Nagkabalikan na sila. Oo. So, pakatutukan nyo po kami every Tuesday. Pero ang programa ni Papa Idol, Monday to Friday, 12 to 1 a.m. DCME 1530 sa Facebook, sa YouTube, sa cable, at saka sa radyo na rin. So, batiin natin. Yan sila Camille Restom, Angel Balisi. No. Si Alpi James muna. Alpi James, Angel Balisi, Camille Restom. Chona Elaine Peralta. Tsaka si Grace Gumapo, bago to. Bago yan. Namigay ko yan ng ayuda nung nakaraan. Si Mami Hazel, si Janice Arlos, si Jasmine, tsaka si Jessica Joy Lagera, Jola Pildar, Josephine Pason Paldar, Job James, yan. Si Luan Chari, tsaka si Mary Jane Albea. Si Mary Jane Neso nandito na rin, no? At tsaka si Redmond Palmea, Rex Tatol, Regina Reyes, si Ma'am Rosby, si Ma'am Rosby Malyari, si Boss Kilabot, si Sabil Hoyong, at Shermay Brillantes. At of course, si Boss Kilabot ay naasahan natin ang kanyang pagbabalik sa September. Malapit para 4 na po kami mag-uusap every Tuesday. At makakasama siya nila Justin every Friday. Oo. So,
Cuatro Cantos, ika nga. Para tayo na sa ano yun sa Gimpilan. Cuatro Cantos din yung tawag sa kanila eh. Yeah, so abangan nyo po kami, Papa Idol, ako, Kuya Paps, at hopefully si Boss Kilabot sa Tsaka September. siyempre kailangan mag-guest pa rin natin ulit si Tatay Mike, no? At ang iba pa mga guest natin. Kasi maganda rin mga ni Tatay Mike na mga pinanood ko yung mga live niya, no, regarding sa mga tatay, no. Maganda rin yung mga handikain niya na sa ating mga tatay. Anyway, muli po, ito po ang inyong guwaps, si Gab Peras, at of course, sama ko finally in the flesh. Si Papa Idol. Guys, lagi sa Papa Idol. Muli po, iniimbitahan ko po kayo na makinig po kami every Tuesday, 12 to 1, dito lamang po sa ipila ng DCME, 1530, sa Radio TV. At of course, sa Facebook, sa YouTube, at sa Cable Link Channel 5, at sa iba pa mga portals po natin. So, God bless everyone, at happy Monday, at happy Sona. Pasensya na kayo na wala kami sa live, kinat na yung Kasi nagkaroon ng problema sa signal. Happy Sauna, magsasona tayo mamaya. Bye-bye! Bye! See you tomorrow! See you tomorrow!